para sa mahalagang impormasyon at aral na makakatulong sa pag... Kayo po ay nakikinig sa programa ng The Great Awakening Worldwide Church Media Production para sa mahalagang impormasyon at aral na makakatulong sa paglago ng ministeryo ng Panginoon at magbigay ng kaalaman tungo sa malagong buhay. Kinig sa programa ng The Great Awakening Worldwide Church Media Production para sa mahalagang impormasyon at aral na makakatulong sa paglago ng ministeryo ng Panginoon at magbigay ng kaalaman tungo sa malagong buhay. Blessed afternoon sa lahat and welcome sa ating online session at ang ating pong paksa na pag-uusapan is how to be effective leaders. So welcome po sa lahat ng mga nandito ngayon sa ating online session at patuloy namin i-appreciate ang inyong buhay at higit sa lahat ang Diyos ay
pinasasalamatan natin sa pagkakataong ito na tayo po'y sama-sama muli para sa ilang oras na ating gugugulin sa makabulang pag-uusap ng salita ng ating Panginoon. So, maya-maya po ay patuloy tayong magsisimula ng ating gawain at nais ko po na ibahagi po natin ito sa mga kakilala po nating mga mentors, pastors, leaders at mga mananampalataya na makatulong po ang topic na ito, ang paksang ito para mas lalo pang lumawig at mas lalo pa nating maipalawak ang gawain ng ating Panginoon. So maraming salamat sa inyo. Once again, this is Pastor Jazz. Good afternoon and welcome sa ating online session. God bless you. Para sa mahalagang impormasyon at aral na makakatulong sa Isang mapagpalang araw, bayan ng Diyos, at sa muli, welcome sa ating mga online viewers para sa ating online session ngayong hapon. And we are so glad to be with you kahit sa ilang oras na gugulin po natin para pag-usapan po natin ang isang mahalagang paksa kung paano tayo maging epektibo na namumuno sa ating mga hinahawakang mga gawain at ministeryo ng ating Panginoon. It's not only para sa gawain ng ating Panginoon, maybe mayroon ka din pinangahawakan ng mga grupo o mayroon kang pinamumuno ang grupo, makatulong nawa itong session natin ngayon sa hapong ito para sa ating live time. So, again, welcome po sa ating lahat at welcome po sa ating kapatid na Sir Joe Giba at sa mga nanonood pa ngayon. Pakilagay na lang po ng inyong mga pangalan upang patuloy namin na mabanggit at ma-mention po kayo. And also, we invite you to share and to like and also mag-comment po tayo para mas lalo pa natin po maipahayag ang ating pong mga naisin dito sa ating live ngayong oras na ito. So again, welcome po especially sa ating mga pastors, sa mga leaders na manunood nito at mga nanonood ngayon. Kayo po ay malugod naming wini-welcome sa gawain ito. And we appreciate, palagi namin ina-appreciate kayo dahil malaking tulong po nawa ang ito ating ginagawa, malaking tulong para po sa pagpapalaganap po natin na salita ng ating Panginoon. So, ngayon pong oras na ito, tayo po ay magsisimula ng ating gawain. Ngayon po ay sisimula na po natin. Kung kayo po ay may dalang notebook at ballpen, pwede nyo pong i-note ang ating mga pinag-uusapan nang sa gayon ay manatili, ma-retain po sa inyo ang lahat ng ating pag-uusapan sa hapong ito. So, bago tayo magsimula ng ating talakayin, maaari muna po ba tayong manalangin? Tayo po'y humingi ng gabay sa ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oportunidad na mayroon po kami. Nauna tigit sa lahat, Panginoon, ay maibahagi po namin ang mga salita mo, O Diyos. Tulong po ito at paraan po ito upang masalo pa namin, O Diyos, makilala at makita at malaman, Lord, ang mga kailangan namin gawin, O Diyos. Lalo na tigit sa lahat, Panginoon, na ngayong kapanahunan ay kailangan po namin i-level up, Lord, ang aming mga gawain, ang aming mga tungkulin. Nasa gayon, Panginoon, kami ay patuloy, O Diyos, na makasabay, Panginoon, sa patuloy na pagpapalaganap ng mga salita mo, Panginoon. Dakilang Diyos, samahan mo po kami. Paunawa mo sa amin ang iyong mga salita, nawa po ito hindi maging talinghaga, kundi ito po'y maging pagpapala sa buhay ng bawat isa. And Lord, I pray to call every pastors, leaders, mga mentors, O Lord God, life group leader, Lord, of Bible studies, prayers, meetings, Lord, na humahawak pa rin ng kanilang gawain. I pray, O Lord God, na patuloy mo, O Diyos, na tawagin para sa gawain ito, O Diyos, upang patuloy na magkaroon kami, Panginoon, ng iisang layunin para sa gawain at sa pagbibigay ng karangalan sa iyo, Panginoon. Makatulong nawa, O Lord God, ang mga aral na ito upang masalo pa namin maipaglaganap at magawa ang kalooban mo, O Diyos. Maraming salamat sa iyo, Lord God. And I pray, O Lord God, the touch of your Holy Spirit, O Lord God, to every heart, to every ears, to every soul, Lord, na makikinig sa oras na ito, Lord God. And Lord, nawa, Panginoon, ang sesyong ito, O Diyos, ay magamit for your glory of your name alone, Lord Jesus. Thank you so much, Lord, and we give you all the glory and honor and praise, Lord, in Jesus' mighty name. Amen and amen and amen. Praise the Lord. At ngayon po ay dadako po tayo sa ating gawain and hopefully kayo po ay naka-in sa ating pong live at kayo po ay may mga dalang panulat or may dalang notebook para po mapag-usapan po natin ang mga mahalagang punto. Tugon po ito kung paano pa po mas lalong maging epektibo na namumuno. Marahil sa ngayon ay leaders ka na, mentors, pastors, or ano man ang iyong hinahawakan sa ministry.
So marahil mayroon ka na pong katungkulan na ginagampanan ngayon. At marahil din ay nakita mo na rin ang tagumpay ng iyong pamumuno. Kaya po, kung gayon, ito pong ating pag-uusapan ay maging karagdagan nawa po ito para mas lalo pang magtagumpay. At kung ikaw naman ay namumuno na rin, subalit hindi naging epektibo ang lahat ng iyong naging pamamaraan, hindi mo naging epektibo ang lahat ng iyong nalalaman. So marahil ang gawain ding ito ay makatulong para makita mo ang mas kailangan pang gawin sa pamumuno sa pinagkaloob sa iyo ng Panginoon o anuman ang pinamumunuan mo sa kasalukuyan. Kaya ngayon pag-uusapan po natin how to be an effective leader. Paano ba magiging epektibo tayong leader sa ating mga pinamumunuan? So, ngayon po ito po yung pag-uusapan po natin. Sabi po sa ating pag-uusap, it is easy to appoint or elect as a leader. So, madali lang pong ma-appoint, madali pong ma-elect bilang isang leader. But it is hard to be a true leader. So, madali lang ang tawagin kang leader o ikaw ay ma-elect or ma-appoint as a leader, pero sabi dito sa ating pinag-uusapan, but it's hard to be a true leader. Mahirap ang magiging totoong leader. Why? Because it is take a big responsibility in our shoulder to carry on. So ito ay nagbibigay o napapakilala ng isang tungkulin sa ating mga balikat, isang pasanin sa ating mga balikat sa ating pamumuno. So ito po yung dahilan kung bakit natin pinag-uusapan ito. Kasi maraming mga leaders ang hindi nakatagal sa kanilang pamumuno at maraming leaders ang nag-give up na. Marami ding leaders na marahil ngayon, sa panahong ito, marahil isa ka din sa nag-iisip ngayon, ako ipagpapatuloy po pa ba ang pagiging leader sa iyong pinamamahalaan? Because it is not easy. It takes a big responsibility sa ating mga buhay. Kaya kailangan po maintindihan po natin ang ating pamumuno nang sa gayon ang ating pinamumunuan ay mas lalong lumago at mas lalo pang lumawak para sa kapurihan ng ating Panginoon. O kung ito man ay secular na grupo, ay mas lalo pang mapaigting at mas maputi ang iyong pinamamahalaan. So one thing that a leaders need to know is not only the question how. Isang bagay na kailangan ng tao malaman, hindi lang yung salitang paano. Paano mo pamamahalaan, paano mo ito gagawin, paano mo ito sisimulan. Hindi lang po tayo doon magsisimula. But wanting to be a leader is the word where they need to go. Again, not only the question how, but the question where they need to go. Because as a leader, we are not only intended to develop our group, but we are intended to give a right direction. Ulitin ko ulit, dapat right direction ang pinatutunguhan o tinatahak ng isang leader. So tandaan po natin, ang isang leader ay hindi lang nagde-develop ng kanyang grupo, hindi lang siya naguhubog ng kanyang grupo, kundi ang isang leader ay nagtuturo ng daan, ng direksyon para sa kanyang grupo. Because if a leader does not know the direction, it will lead it into destruction. So kung ang isang leader ay hindi niya alam ang direksyon na kanilang tinatahak, ito po'y magbubulid saan? Sa kapahamakan. Ang isang kapitan, isa po ito sa example po natin ngayon. Ang isang kapitan, siya muna ang nakakaalam ng direksyon na kanilang pupuntahan base sa kanyang pinag-aralan o base sa kanyang na-experience habang siya ay nag-aaral. So ito po yung isang bagay na unang ginagawa ng kapitan. Dapat alam niya ang kanyang ginagawa at alam niya ang kanyang pupuntahan. Kasi kung hindi alam ng kapitan ng barko kung saan sila pupunta, marahil sa laot ay paikot-ikot sila, sa laot ay magkaroon sila ng trahedya, o sa laot ay doon mapahamak ang mga tripulante o ang mga crew ng barko. Kaya isa sa nakasalalay sa kapitan ng barko ay dapat alam niya ang kanyang ginagawa, alam niya din ang direksyon ng kanilang pupuntahan. At pangalawa na ating example ay ang isang tour guide. So ang isang tour guide ay hindi lang siya nagtuturo ng ganda ng mga bagay na kanilang pinupuntahan. Isang bagay na criteria sa isang tour guide ay alam niya ang kanyang pupuntahan. Sapagkat kapag ang tour guide na sumama sa grupo ay hindi alam ang kanyang pupuntahan, marahil ang kanyang, imbis na ang papuntahan niya ay doon sa direksyon na kanilang tinatahak o hindi doon makakarating ang grupo. Marahil ito ikapahamak ng samahan o ng kanyang sinasamahan. So isang bagay na mahalaga sa isang leader ay alam niya ang kanyang ginagawa at alam niya ang kanyang pupuntahan. Even the Bible says, ang sabi ng Biblia sa Matthew chapter 15 verse 14,
Ang bulag ay hindi makapag-aakay sa kapwa niya bulag sapagkat pareha silang mahuhulog sa hukay. Uulitin ko ulit, sabi ng Biblia, ang isa daw bulag ay hindi makapag-aakay ng kapwa niyang bulag sapagkat pareha silang mahuhulog sa hukay. Anong ibig sabihin po ng Biblia? Ang ibig sabihin ng Biblia, ang namumuno ay dapat may kamalayan. Bukas ang mata at nalalaman niya ang kanyang ginagawa. The reason why kung bakit maraming nag-fail na mga leader kasi hindi niya alam kung saan niya dadalhin ang kanyang grupo. Hindi niya alam kung saan niya itutungo ang kanyang samahan. Kaya maraming bumabagsak na grupo. Because of lack of knowledge, lack of wisdom, lack of understanding kung bakit siya namumuno. So, Jesus teach us. Sinasabi ng ating Panginoon na kung wala tayong kaalaman sa word o sa salitang pamumuno, ay marahil ikapahamak po ng ating sinasamahan na grupo o yung grupong ipinagkatiwala sa atin. So the greatest fear of a leader is not a people around him. Tandaan nyo, ang isa sa kinakatakutan ng leader ay hindi po yung mga taong nakapaligid sa kanya lang. Kundi isa sa kinakatakutan ng leaders ay number one, ang kanyang sarili. Especially, maraming leader ang takot na mag-fail. Maraming leader ang takot na ma-reject. Maraming leader ang takot na ma-disappoint. Marami ding leader ang ayaw makaranas ng mga negative or ayaw maka-encounter ng mga negative na bagay. So that's why isa ito sa kinakatakutan ng leader. Hindi lang yung nakapaligid sa kanya. Ang greatest fear ng isang leader ay ang kanyang sarili. So anong ibig ko sabihin mga kapatid? Isang bagay na itinuturo po natin ngayon is being a leader. We need to accept the reality and the fact as a leader na lahat ng leader ay dumadaan sa proseso. Tandaan nyo, a successful leader ay minsan mas marami ang dinaan ng pagsubok. Ulitin ko ulit, ang mga successful leaders ay dumaan niya sa mga matitinding pagsubok. Dumaan niya sa matitinding mga suliranin. Dumaan niya sa mga matitindi na mga problema. So sabi nito, that's why we need to come out in our own comfort zone and get into a word of leadership. If you want to be a successful and effective leaders, you must and you need to come out in your own comfort zone. So kailangan mong lumabas sa shell ng ikaw para mag-improve ka, mag-grow ka. Tandaan mo, hanggat hindi tayo lalabas doon sa kung ano ka at sino ka, kung ano ang okay sa'yo, kung ano yung best mo lang, hindi ka mag-grow. Kailangan mo na lumabas sa iyong comfort zone. Kailangan mong lumabas doon sa iyong sarili na nalalaman para mag-grow ka. Tandaan mo, ang learning ay lifetime. Hindi po ito once in a time. Kasi kung once in a time ka lang matututo, hindi ka mag-grow. So as a leader, we must face the reality. Amen? We must face the reality. We must face the fact na tayo habang tayo namumuno, pwedeng maka-encounter tayo ng mga suliranin. Pwede tayo maka-encounter ng mga problema. Pwede tayo maka-encounter ng mga kaguluhan. But that is part of the process as a leader. So kung hindi mo ito matitake na problema na ito, kung hindi mo matitake yung mga pinagdadaanan na process sa leadership, mahina kang leader. Tandaan mo, ang nagpapatatag, ang nagtitrain ng isang epektibong leader ay yung mga sitwasyon na pinagdadaanan. Kasi doon sa mga sitwasyon na pinagdadaanan as a leader, nandoon ang key of wisdom, nandoon ang key of understanding, nandoon yung key of knowledge kung paano mo mapapalago ang grupo mo. Tandaan mo, nasa problema ang susi kung paano maging maayos ang grupo. Kasi mahirap naman, ang ganda ng tinakbo mo, smooth ang tinakbo mo sa unang pamumuno mo, pero hindi ka na-train sa mga pagsubok, sa mga failure, sa mga rejection doon sa grupo na pinamahalaan mo. At the end of the day, lumaki na ang grupo mo, pero biglang bumagsak pati ikaw nadamay. So anong ibig ko sabihin? Pagsanay ka sa proseso ng leadership, pagsanay ka sa problema, pagsanay ka sa mga pinagdadaan ng mga suliranin, kahit yan ay umangat at bumagsak, tatayo ka pa rin. Tatayo ka pa rin. Bakit? Sanay ka sa pagsubok. At hindi mo bibitawan. Hindi ka mag-give up. Bakit? Dahil marami ka ng pinagdaanan. Ang magmumotivate sa'yo, ang magde-drive sa'yo para mas lalo pang mag-consistent, mas lalo pang magpatuloy is yung experience mo sa buhay. Yung mga pinagdaanan mo sa buhay, ito ang makakatulong sa iyo para mag-grow, para mag-level up. Diba? Katulad ng example ng agila. Ang agila po, kung lumilipad sa pataas, ginagamit niya yung pressure
para mas lalo siyang umangat, mas lalo siyang tumaas, at mas lalo niyang maabot ang kalawakan at ang gusto niyang marating. So pressure ang ginagamit ng agila para sa umangat. The same exactly. Sometimes in leadership, makakaranas tayo ng mga pressure. But you use that pressure not to torment you, not to fall down, but you use the pressure para mas lalo ka pang umangat as a leader. Gamitin mo yung mga sitwasyon na pinagdadaan mo para mas lalo ka pang lumago, mas lalo ka pang tumatag, mas lalo ka pang mag-level up as a leader. So, yun ang gusto natin. And habang ikay lumalago, habang ikay lumalawak, kailangan mong bitawan yung ano ka man o sino ka man. Huwag kang mananatili sa salitang okay na ito. Kung mayroong ka pang ikakalawak, kung mayroong ka pang ikakatuto, at mayroong ka pang ikale-level up. Kaya sabi dito, we need to come out in our comfort zone. We need to come out in our own kung ano tayo. Kailangan natin umalis at mag-grow tayo, mag-level up tayo. We need to take another journey, another step of our leadership. Okay? So, another one is, what is leadership? Ano ba ang leadership? Sabi dito, there are two kind of leadership. May dalaw daw klase na leadership. Number one is the secular leadership, and number two is the spiritual leadership. What is secular leadership? A secular leadership is non-spiritual, or tinatawag natin worldliness leadership. So ito ay patungkol doon sa hindi part ng organization. Marahil ito sa school, marahil ito ay sa business, o marahil ito sa barangay, o saan man naroon kang community. That is what we call secular leadership. Pag sinabi naman natin spiritual leadership, it is a divine leadership. It is a religious leadership na included doon, hindi lang yung grupo, kundi included doon yung supreme, yung Diyos na namamahala o yung tumawag sa leaders na yon. So, ang secular leadership, sabi dito, secular leadership can be defined as a leadership without reference to religion or spiritual. Ang secular daw po na leadership ay kahit wala daw po katungkulan o kaugnayan saan sa relihiyon o sa tinatawag na spirituality. Yan ang tinatawag na leadership. Wala siyang attach o wala siyang, hindi siya naka-align sa mga religious na bagay or sa mga spiritual na bagay. In other words, it is a leader who focus on earthly goals and does not consider afterlife or any type of higher power. Pag sinabi daw natin secular leadership, ito na po ay nakapokus sa mga makamundong adikain, makamundong kagustuhan, makamundong mga bagay. So doon lang siya nakapokus kung paano lumago, kung paano masenso, kung paano yumaman, kung paano ma-improve. So doon lang siya nakapokus. Pero sabi dito, hindi siya nag-iisip ng what is next kapag tapos ng buhay ko dito sa lupa. Ano ang susunod afterlife? Hindi siya nakaintindi. Wala siyang iniisip na after all na aking ginawa ay ito ang mga susunod. No. Kumbaga, ang kanyang isip, ang kanyang goal na ito ang gagawin ko ngayon. Kung dito man ako mamatay, hanggang dito na lang yon. Pero ang spiritual leadership, hindi lang siya nag-iisip ng pangkasalukuyan, kundi ang iniisip niya yung mga bagay pa na hinaharap after life. Especially, ang consider niya ang Diyos na tumawag sa kanya. At sabi po dito, a secular leader may be task-oriented and focus on result. Pag sinabi na po natin secular leaders, may be more task-oriented. Nakafocus lang yun sa task, sa ipinapagawa. At the same time, nakafocus sa resulta. And also secular leadership is an act according in learning, observation, motivation, condition, and skill. Ang isa daw po secular leadership ay gumagawa, kumikilos according sa kanyang natutunan, according sa kanyang naobserba, according sa motivation and condition and skills. Kumbaga, ginagawa niya ito dahil may kakayahan siya o may natutunan siya, may nalaman siya, may naintindihan siya. Doon umiikot ang kanyang pagkilos. But spiritual leadership, a Christian leadership o tinatawag natin Christian leadership, on the other hand, takes into account not only this life but also in eternity. So, ang pagkakaiba ng spirituality kasi, ang pagiging leaders po natin, hindi lang ang ginugol natin ang ating hinahawakan ay lumago, mag-improve, lumawak, and ma-develop. One thing na ati po dito na ginugol is not only sa buhay na mayroon tayo ngayon, but yung susunod na buhay na ibinigay sa atin
ng ating Panginoon. So kaya sabi dito, a Christian leader strive to lead in a way that consistent with the biblical values and principles. So kaya naman, ang isang Christian leader o tinatawag natin spiritual leader, siya po ay consistent doon sa pinapagawa lamang ng salita ng Diyos. Kung ano ang pinapagawa ng Biblia, kung ano ang prinsipyo ng Biblia, kung ano ang values ng Biblia, yun ang kanyang pinapagawa. Hindi ito sa kanyang skill, hindi ito sa kanyang natutunan lang, hindi ito sa kanyang nalalaman lang, kundi mayroon siyang sinusundan na nagbigay sa kanya kung paano niya pamumunuan ang ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Spiritual leadership is an act of example in his master's ways. So ang isa daw po na spiritual leader ay naka-angkla, naka-anchor, and yung kanyang ginagawa ay siyang example ng kanyang pinaglilingkuran. Again, ang spiritual leaders ay mayroong tinitingnang example sa kanyang buhay kung bakit niya ito ginagawa. Ang secular, yung based lang sa natutunan, naobserbahan, based sa condition o sa talentong mayroon siya. But an spiritual leadership is focused on what the master's ways. Kung ano ang pamamaraan ng kanyang master, iyon ang kanyang ginagawa. Kahit may sarili siyang nalalaman, kahit may sarili siyang pagkaunawa, kahit may sarili siyang natutunan, pero lagi siyang babalik sa kaparaanan ng kanyang pinuno. So did you get my point? Spiritual leadership focus on towel, not in the title. Ang secular leadership ay nakafocus minsan sa title. Kung bakit may mga gusto mag-leader kasi gusto nila na mayroon silang title. Mayroon silang titulo na pinangahawakan o titulo na may pagmamalaki. Yun ang secular leadership. But an spiritual leadership is not focused on the title. It's not about reverend ka, pastor ka, bishop ka, doctorate ka, o ano ka mang klase na title holder sa loob ng iyong pinapamahalaan. Hindi doon nakafocus ang spiritual leadership. Ang nakafocus ang spiritual leadership is in the towel. Towel holder, not a title holder. Why? Because sad to say, maraming tinatawag na spiritual leaders na nakafocus doon sa kanilang title. Nakafocus doon sa kanilang na-achieve. Nakafocus doon sa kanilang mga natanggap na kanilang paglilingkod. Kumbaga, achievement motivator, not an godly or spiritual motivator. So, anong ibig ko sabihin dito? Nakafocus ang marami sa title. Kaya minsan marami naghahabol. They want to become a reverend, they want to become a bishop, they want to become a doctor. Alam mo ito, maganda naman yun. Hindi naman masama yun na gusto mo maging na tumaas ang iyong titulo bilang isang leader. Pero kung titingnan po natin, at the end of the day, pagdating po ng ating Panginoon, there's only one word na maririnig natin kay Lord. Hindi ka tatawagin niyang pastor, hindi ka niya tatawagin apostle, hindi ka niya tatawagin bishop o reverend o anumang klaseng katungkulan na mayroon ka, isa lang ang tatawagin sa atin ng Panginoon. We are His servant. Servant lang ang itatawag sa atin ng Panginoon. If you focus to your title, mag-fail ka. O ba natin? Kaya maraming doctorate, maraming bishop, maraming reverend, pero yung growth sa church ay mahina. Yung nangyayari sa church ay walang impact. May titulo dito sa lupa pero mahina ang nangyayari sa loob ng church. Bakit? Nakafocus sa kanyang title. Hindi niya naintindihan ang leadership. Akala niya bilang isang doctorate o bilang isang bishop, dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganito ako, dapat ganito yung ako respetuhin. Hindi ganon ang spiritual leadership. Because spiritual leadership is a towel holder, not a title holder. Remember in the John chapter 13 verse 1 to 15, the best example of Jesus Christ of His leadership is when nang sila'y nagkakatipon, ang Panginoon ay kumuha ng tubig at ang kanyang tawel binigkis niya sa kanyang katawan at sinimulan niyang hugasan ang paa ng kanyang mga alagad. At doon ipinakita ng Panginoon ang pamamaraan ng pamamahala. At yun din ang sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad na dapat nilang gawin. Kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesus, yun lang din ang kanilang gagawin. So, ang isang spiritual leader, kung ano ang example ng ating master, yun din ang ating gagawin. We much more focus on towel, not on title.
we are much more focused in our servanthood, na doon tayo tinawag ng Panginoon, doon tayo nakapokus mga kapatid. Nakapokus tayo sa paglilingkod. Hindi tayo ang pinaglilingkuran, kundi tayo ang naglilingkod. Okay? Bilang isang leader, bilang isang namamahala, mahalaga na maintindihan po natin na tayo po ang maglilingkod. Hindi tayo ang humihingi na tayo ang paglingkuran dahil hindi yun ang picture ng leadership ng ating Panginoon. Hindi yun ang picture ng pinapagawa ng Panginoon. Hindi yung picture na gusto ng ating Panginoon. Ang gusto ng Panginoon as a leader, we need to work. We need to do our duties. Kailangan natin gawin ang ating tungkulin ng ating Panginoon. Kung sino si Jesus Christ, dapat makita po sa atin. Especially, ang ipinapakita po ng larawan ng ginawa ng Panginoon is yung pagpapakumbaba. The title is speak about authority, power, and possession. Pag sinabi nating title, it speak about authority, power, and possession. So para sa kanya, pag-aari yan lahat sa kanya ito. Yun ang ibang tingin ng iba sa isa pamamahala. Akin tong grupo, ito yung grupo ko. Ako ang nagpalago nito. Ako ang gumawa nito. And speak about authority. Minsan maraming mga leaders na yung authority nila minsan a-abuse na. Yung authority nila minsan lumalagpas na sa nararapat. But a towel speak about humility and humanity. Pag sinabi naman daw po natin towel holder, it speak about humility. Ito ay nagpapakilala ng pagpapakumbaba. Ito ay nagpapakilala ng pakikipagkapwa. Are you with me? Nagpapakilala ito ng pagpapakumbaba. In the book of Philippians chapter 2, verse 6 down hanggang 10, mababasa po natin doon ang ginawa ng Panginoon. Sabi ng Bible, kahit siya'y kapantay ng Diyos, subalit hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Datapat hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at siya'y nagkatawang tao, nagpakumbaba. Naging katulad natin hanggang sa kanyang kamatayan. So a towel holder is speak about humility. Tandaan mo kung wala tayong ganitong uring puso as a leader, as a towel holder, hindi ka makakatagal sa iyong grupo. Bakit? Lagi mong titingnan, lagi mong isisiksik ang personal agenda mo, ang personal na gusto mo, ang personal na pangarap mo, hindi talaga ang gusto ng ating Panginoon. Lagi mong gagamitin yung authority mo. Lagi mong gagamitin yung power mo bilang isang namamahala. Yun ang lagi mong gagawin. Hindi mo gagamitin ang puso ng Diyos. Ang gagamitin mo, karunungan mo. Karunungan na ikaw ang nag-aral. Ikaw ang mayroon nito. Hindi puso. So anong ibig ko sabihin, kapatid? Ang gusto sa atin ng Diyos is madama natin yung heart niya that He came for a reason, for an act of humility. So this is a leadership in the Bible. Ito ang leadership ng Biblia, a towel holder. And not only a humility, but humanity. We focus to our neighbor rather than to us as a leader. Our concern is to others. The Bible says, ang maging kagalakan natin ay ang kagalakan ng iba. Hindi na yung pansarili mo. Patay na ito. Patay na yung gusto mo, patay na yung agenda mo, patay na yung personal interest mo, ang namamahala sa iyo, ang meron kang is the interest of the Lord, the burden of the Lord sa maraming tao. So ang focus ng isang leader ay para sa lahat ng tao, hindi para sa kanya. Wala siyang personal na interest, wala siyang habol sa grupo na yun, kundi ang para sa kanya, ma-lead niya, ma-equip niya, maitama niya ang kanyang grupo according sa pinapagawa ng Panginoon sa kanyang buhay. At yun ang gusto ng ating point is focus to humanity. Kaya nga meron ako nabasa, sabi doon, I saw human, but not. I saw a lot of human, but without humanity. So, mahalaga sa buhay ng isang tao ang pagiging mapagkapwa. Mahalaga sa isang tao na ang focus natin, isang leader, na ang ating kapwa ang ating goal. If you consider that your group is the precious gold, and then pahalagahan mo ang iyong grupo. At sabi dito, mga kapatid, okay, sabi sa ating pinag-uusapan, dapat ang tao ay kinakailangan na maiharap natin na mabuti, may pag-ibig at duplikado ng ating Panginoon.
always remember, what we have is the grace of God. Bakit hindi tayo magpo-focus sa title? Because kung ano man ang mayroon po tayo, ito po ay dahil lang sa biyaya ng Diyos. Lagi nating tatandaan mga leaders, grace lang ito ng Panginoon. Hindi ito sa galing natin. Hindi ito sa pinag-aralan natin. Hindi ito sa na-achieve natin. Hindi ito sa karunungan po natin. All that we have is by the grace of God. Lahat ito ay biyaya ng Diyos. Kung namumuno ka man ngayon ng malaki, that is the grace of God. Kung namumuno ka man ngayon ng maliit, biyaya pa rin ninyo ng Diyos. Ilan man, ano man ang binigay sa ng Panginoon at ano man ang gagawa mo ngayon sa ministeryo, lagi mong tatandaan, it is all by the grace of God. Hindi ito sa lakas, hindi ito sa kakayahan po natin. Lagi kang babalik na ang lahat ng mayroon ako ay biyaya ng Diyos. If not, you will be exhausted sa paglilingkod. Lagi kang mapapagod sa paglilingkod. Lagi mong ititingnan, lagi mong titingnan ang sarili mo na wala kang kakayahan, wala kang nagagawa kung nakapokus ka sa sarili mo. Focus sa pinapagawa ng Diyos. Focus sa towel. Focus sa gusto ng Diyos. Doon tayo mag-focus. Kung paano ang ating Panginoong Hesus ay bumaba sa kanilang level para maabot lang sila, yun din ang gusto ng Diyos para sa atin. Kung si Jesus Christ ay handang bumaba sa level ng tao para sila'y matulungan, para sila'y maangat, ganun din ang gusto ng Diyos sa ating mga buhay. Tandaan nyo, ang isang bata, kapag tinuturuan natin na umakyat sa hagdanan, hindi nauuna tayong mga magulang na umaakyat at aantay natin yung anak natin doon sa taas at sasabihin mo, halika anak, umakyat ka dito. Walang ganong klaseng magulang. Ang isang magulang ay pupunta niya ang kanyang anak sa baba, sasabayan niya ito, tutulungan niya ito, step by step, hanggang sa ang anak niya ay marating yung gusto na napuntahan ng kanyang magulang. So ganun din sa isang pamumuno. Bababa tayo sa level nila, hindi ka lilitaw. Pang secular yon. Sa spiritual, lagi kang bababa. Aabutin mo sila para ma-reach out mo sila. Katulad ng Panginoong Hesus, ni-reach out na lahat ng tao. Kaya lagi siyang kinikriticize, lagi siyang pinagbibintangan na siya'y nakikisama o siya ay makasalanan dahil sa kanyang pamumuhay, dahil sa kanyang ginagawa. Pero hindi nila alam na ang Panginoon pumarito hindi para sa mga tao nagmamalaki, hindi para sa mga tao na may sarili ng kagustuhan at may sarili ng prinsipyo sa buhay, kundi ang Panginoon dumating dito sa mga gustong willing na magbago ng kanilang buhay. So doon tayo dinadala ng Diyos. Yun ang itinuturo sa atin ng Diyos. Kung sino ang Panginoon, yun tayo, because si Lord ang ating Master. Ang ating Panginoon ang ating Master. So now, leadership is companionship. Kung ang discipleship is relationship, ang leadership naman is companionship. Bakit po sinabi natin leadership is companionship? Because kapag ikaw ay leader na, mayroon ka na ibig sabihin grupo na pinamamahalaan. Kasi hindi ka naman pwede maging leader kung wala ka namang grupo na pinamamahalaan mo. Eh sinong pamamahalaan mo? Ang sarili mo. So number one, pag sinabi nating leader, mayroon ka ng grupong pinamamahalaanan. At dahil mayroon ka ng grupong pinamamahalaan, I do believe, mayroon na kayong relationship. So, para ma-maintain ang grupo at mas lalo pang umunlad ang grupo, kinakailangan mong i-develop ang companionship. Anong ibig sabihin noon? Lagi ka dapat nilang kasama. Dapat lagi mo silang sinasamahan. It's build, amen, a foundation of companionship. Because tapos na tayo doon sa relationship, ngayong companionship, may relasyon na kayo, marahil nagbubukasan na ng mga problema, suliranin, at meron na kayong matatag na samahan. One thing na kinakailangan para mas lalo pang mapatibay na ang nasa leadership, ang leadership ay kinakailangan mayroong companionship. Dapat may kasama kanila palagi. Dapat lagi mo silang sinasamahan palagi. Kaya may kita mo yung picture ng leadership ng ating Panginoon. Simula na tawagin niya kanyang mga alagad, lagi niyang kasama ang kanyang mga alagad. Saan man pumunta ang ating Panginoon, lagi niyang kasama ang kanyang mga alagad. At isa na malagi niyang kasama ay sina Peter, John, and James. Laging kasama ng ating Panginoon. So, sabi ng iba, kung bakit daw po laging sinasama si Peter, James, and John? Dahil sabi ng iba, dahil ito yung leaders ng grupo ng 12 disciples, sila yung leaders. Sabi ng iba, sila daw yung early o sila yung dating diakono o sila yung mga dating na namamahala sa panahon ng mga disciple. But one thing na pwedeng makita po natin ito kung bakit sila ang laging kasama ng ating Panginoon. Because remember, mayroon po silang issue sa kanilang character, especially Peter. Agresibo si Peter. May inisin, magalitin. Kunting bagay lang, madali siyang mainis. What if umalis ang Panginoon sa grupo at naiwan doon si Peter at nagkaroon ng problema?
Di ba rahil magkakaroon ng kaguluhan doon kasi wala ang Panginoon. So kung bakit lagi niyang kasama ang tatlong ito, dahil mayroon ang Panginoon dinedevelop sa kanilang karakter. Kumbaga sinasabi ng Panginoon, lagi ako nakatingin sa inyo, lagi ako nakamasid sa inyo. Anong ibig ko sabihin, kapatid? Sa leadership, ang lagi mong sasamahan, yung alam mo sa grupo mo, yung alam mo sa ibinigay sa iyo, pinagkatiwala sa yung group, na laging pasaway. yung laging nagpapasaway sa iyo, yung laging may problema sa iyo, laging may issue sa iyo, sila yung laging mong samahan. Kasi nakakalungkot, bisa sa leadership, ang pinipili lang ng mga leaders na lagi nila sinasamahan, yung laging pabor sa kanila, yung lagi silang ina-appreciate, yung laging mabuti sa kanila, yung laging saludo palagi sa kanya, yun ang laging sinasamahan. Pagpasaway sa grupo, inipatsipwera na. Pagpasaway sa grupo, tinatakwil na. Yung pasaway sa grupo, dinadaw na. Hindi ganun ang leadership. Sa leadership, may pansin natin sa ating Panginoong Hesus, yung kung sino yung kailangan tutukan, yun ang lagi niya sinasama. Kung sino may problema, yun ang lagi niya sinasama. Kaya kung mayroon kang kagrupo o mayroon kang pinamamahalaan na laging may problema, lagi kung nagkikreate ng problema sa grupo mo, yun ang lagi mong isama. Yun ang lagi mong kabadi-badi. Na sa gayon, habang kayo nagsasama dalawa, mas lalo siyang nade-develop. Diba? Mas lalo siyang natututo sa iyo. Hindi sila nire-reject. Hindi sila nire-replace. Huwag mo sabihin, papalitan na natin to, hindi to, tatakwilan natin to, hindi. Sa leadership, sila yung tututukan mo. Sila yung pufokusan mo. Samahan mo sila. Kasi may mga problema yan. Amen? Nakuha mo? May problema yan. So, kailangan niya ng companionship. Minsan hindi mo alam kung bakit ganyan niya sa grupo. Kasi may problema pala sa bahay. May nangyayari pala sa bahay. Minsan hindi nakakabukas sa grupo nyo. Pero pag one-on-one mo yan, pag lagi mo yung kasama, pag nag-gain mo yung trust niya, pag nag-gain mo yung kanyang personality, sigurado ako sa iyo, magkikwento yan. Magbubukas yan. Magsasabi ng kanya sa loobin. At pag magsabi ng kanya sa loobin, patunay lang yan, may tiwala siya sa iyo. At kapag napatunayan may tiwala siya sa iyo, susunod yan sa iyo, magiging obedient siya sa iyo. Malay mo, yung pasaway na yun sa grupo, nang nabago ang buhay, yan ang mas obedient. Diba katulad ni Peter? Agresibo si Peter, na naga pa ng isang alipin, diba? Pero tingnan nyo, ano nangyari? Nang siya ay kasama niya ang Panginoon, ng Panginoon, sinabihan siya ng Panginoon at binalikan siya ng Panginoon nang after ng Panginoon mabuhay na muli. Ibang Peter na ngayon pagdating ng Acts. Matatag, malakas, at buo ang loob. Bakit? Kasi binalikan ng Panginoon, sinamahan ng Panginoon. Kaya tayo mga leaders, sila pupukusan natin. Amen? Kaya maganda pag mayroon ka mga ganitong klaseng karakter sa loob ng church. Kasi mayroon kang tututukan, mayroon kang trabaho. Huwag ka mag-exempted sa trabaho. Amen? Huwag ka mag-exempted. Na ginagawa mo, pamumuno mo, tinuturuan mo sila para gumaan naman yung iyong tungkulin at mapabuti. Maganda din naman yun. Pero hindi ganun yung ating bilang tagapamahala. Amen? Kundi may trabaho tayo, may tungkulin tayo, at ang tungkulin natin ay baguhin, i-shape sila according sa purpose ng ating Panginoon. Kaya kung gusto mo sila maayos, kung gusto mo pabuti ang kanilang buhay, kung gusto mo ma-develop ang kanilang karakter, you must. Kailangan mo silang samahan. Saan ka man pumunta, lagi mong isasama yan. Ano mang gagawin nyo, lagi isasama mo yan para mas lalong matuto. That's why leadership is companionship. Are you with me? Are you following? Naintindihan ba aking sinasabi? So now, what is the character of a leader? Ano ba yung character ng isang leader? So number one, the character of a leader is a good follower. Bilang isang leader, ikaw muna dapat ang marunong sumunod. Because sometimes leader is a lawmaker but a lawbreaker. Minsan, ang mga leader sila yung nagpapatupad ng time, ng gusto, ng mga goals. Pero sometimes, ang nakakalungkot, yung kung sino pa yung nag-set ng laws o nag-set ng mga tungkulin, minsan ang nagbe-break pa ay yung leader. So as a leader, we must be a good example to our follower. Kailangan po natin maging good follower po tayo. Kung ano tinakda, kung ano sinet natin, kung ano sinasabi natin, kailangan gawin natin yun. Tayo muna. Tayo muna ang gagawa. Tayo muna ang makikitaan nila. Hindi sila. Dapat tayo muna ang gumawa nito. Tayo muna naka-experience nito. Kasi pag tayo muna naka-experience ito, madali mo nang ituro ito sa iba. Pero kung hindi mo pa na-experience ang pinapagawa mo sa grupo, ay mahina yun. Hindi mo matuturo ng maigi. Specific, hindi mo yung matuturo. Bakit? Ikaw mismo hindi mo naranasan. Pero pag naranasan mo ng isang bagay, pag na-enkwentro mo ng isang bagay sa pamumuno mo, dahil sinusunod mo, ginagawa
ginagawa mo. Ikaw mismo, matuturuan mo sila, magaguide mo sila sa gusto nila at sa nais ninyong marating. Bakit? Kasi ikaw muna ang naging good follower. At yun din ang sabi ng ating Panginoon. Yun din ang gusto ng Panginoon. Kung gusto maging great leader, kinakailangan mo muna maging good follower. Kasi tandaan mo kung ano ang karakter mo sa iyong mentor noon, sa iyong pastor noon, o ano mang karakter mo ginagawa sa mga leaders mo noon, at kung anong karakter ka pa rin hanggang ngayon, yan ang ma-enkwentro mong grupo. Minsan ang makukuha mong grupo, kaugali mo. Kaya inis na inis ka. Inis na inis ka doon sa iyong member o sa iyong kagrupo. Naiinis ka, bakit? Magkaparas ka ng ugali. Siya tupakin, ikaw may tupak ka din. Ano mangyayari sa inyong dalawa? Kaya minsan ang Diyos marunong kung ano yung weaknesses mo, kung ano yung ayaw mo, minsan yun ang ilalagay niya sa grupo mo. Kasi ide-develop ka doon ng Panginoon. So kung gusto mo na hindi ka makahanap ng katulad mo, baguhin na natin ang buhay natin ngayon. Baguhin na natin yung karakter natin ngayon. Para na sa gayon, ay mabigyan ka ng Diyos ng maayos din na kasama mo sa pagpapalago at pagpapaunlad ng grupo na iyong pinamamahalaan. So, ikaw muna, dapat good follower ka. Lalo pag nag-set ka ng schedule. Pag sinabi mo, alas 7 talaga ang dating nyo, alas 7 ng gabi o alas 7 ng umaga. Hindi nag-set tayo ng alas 7, tapos dumating yung leader, siya pa yung late, nauna pa yung mga member, nauna pa yung mga pinamamahalaan niya. Nagtagal na ng minsan minuto, oras, nababagot na. Bakit na late ang leader? Dapat bilang isang leader, dapat ikaw muna. Ano mang itinakda mo, ano mang sinet mo, gawin mo muna. Nang sa gayon ay wala kang problema sa iyong grupo. Sunod, encourager, not a discourager. Ang isang karakter ng leader, siya po ay encourager, not a discourager, na ang kanyang hinahawakan ay palakasin, patatagin, i-motivate, i-encourage, minsan dinidiscourage pa. Okay? Kaya minsan, nawawalan tayo ng mga faithful, skilled na mga kagrupo kasi encourage yung action ng isang tao. Lalo kapag lumapit sa'yo, pag pumunta sa'yo, tapos nagbukas ng kanya sa loobin, tapos hindi mo pinansin, o sinabihan mo, next time na, mas malakas maka-discourage yun. So, nag-ibig ko sabihin mga kapatid, dapat bilang isang leader, ang number one set of goal natin ay maging encourager tayo. Sabi ko, mas magandang narating mo na yon, mas magandang naabot mo na yun as a leader, o mas magandang na-take mo na yung mga problema at suliranin kasi alam mo kung paano sila i-counsel. Tandaan mo sa leadership, napakahalaga ng counseling. At dapat bilang isang leader, marunong ka mag-counsel. Ang pagka-counsel, para yan doktor, ina-assist mo siya kung anong history, kung ano nangyari, kung paano nagsimula, dapat ganun ka din. Yang isang leader, para maging encourager ka, marunong kang maging counselor, marunong ka mag-counsel. Kaya bilang leader, encourager ka dapat. Marunong ka makinig bago ka magsasalita at i-encourage mo sila. Na uuwi sila, aalis sila, maghihiwalay kayong dalawa, na-enlighten siya. Hindi siya nabigatan. Kasi mahirap na nag-usap kayong dalawa, imbis na nagumana ang kanyang kalooban, baka nabigatan patuloy. So, ang ibig ko sabihin mga kapatid, ang ibig ko sabihin dapat bilang leader, number one na goal mo, i-encourage mo sila. Alam mo, kahit minsan matagal na, i-encourage mo pa rin. Kailangan nila ng motivation. Ikaw mismo minomotivate mo sila. Kahit nag-fail sila, i-encourage mo pa rin sila. Hindi mo sila bibitawang kasi dumanas din tayo doon. Pero kung hindi ka nakaranas ng failure, hindi ka rin nakaranas ng problema, suliranin along the road doon sa iyong pagiging leader, sigurado, discourager ka. Lagi mong i-insist na, ako nga, nagawa ko to, ako nga, ganito ako nga, naano ko, hindi yun effective na leader. Tandaan mo, ang effective na leader ay hindi iniisis ang sarili niya. Ang effective na leader, ina-assist ang pangangailangan ng kanyang grupo. Naku mo kapatid, ina-assist niya ito, inaalam niya ito. Bakit? Kasi mahalaga yun. Ini-encourage. Kaya kayo, kung nagpaplano po kayo na maging leader, kung gusto nyo maging leader, number one na criteria nyo, number one na karakter nyo, ay encourager kayo, hindi kayo discourager. Number 3, builder, not a destroyer.
Wow! Ito ang gustong-gusto ko dito sa puntong ito. Bilang isang leader, ang number one, isa sa karakter niya dapat pa ay builder siya. Ang isip mo, ang isang taong ito na winasak ni Satanas, ang isang taong ito na pinasama ni Satanas, ang isang taong ito na binagsak ni Satanas, itatayo ko siya sa tulong at sa biyaya ng Panginoon. Dapat ganun ang karakter ng isang leader. Binibuild mo siya, pinapatatag mo siya. Kumbaga broken yan, nabasag yan, na broken yan ng mga bagay dito sa libutan. Marahil na broken yan in personal relationship, na broken yan doon sa kanyang sambahayan, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaibigan, o na broken siya sa sitwasyon ng buhay niya, na failed siya, nag-reject siya, so broken siya ngayon, at ibinigay siya sa iyo ng Panginoon. So number one, ang kailangan mo dyan, i-fix siya, ayusin siya sa tulong ng Diyos. Kaya mahalaga, sabi ko ulit kanina, may counseling. Makikinig ka muna, mas marami ang pakikinggan mo sa kanya, hindi ka salita na salita, makikinig ka muna. At kung hindi mo siya magsasalita, magtatanong ka sa kanya para kang doktor nagtatanong. Ina-assist mo talaga. Nang sa gayon, alam mo kung saan siya nasira. Alin yung naalis sa kanya, alin yung natanggal sa kanya, para pag binild mo siya, pag tinayo mo siya, alam mo kung saan mo ilalagay yung mga parting piraso na kailangan siyang maitayo. Bakit? Na-assist mo na eh. Nakuha ba natin? Hindi mo pwedeng ma-build ang isang tao. Hindi mo pwedeng maayos ang isang tao hanggat hindi mo alam kung nasaan ang problema niya. Baka panak ka ng pana, hindi mo tinatamaan yung center point. Ganun yun eh. Salita ka na salita, hindi naman tumatama doon sa puso ng tao. Eh, nanganganga na lang yung tao. Ang dami mo na sinabi, napanganga siya. Bakit? Irrelevant yung mga sinabi mo. Ang layo na sinabi mo. Bakit? Hindi ka muna nagtanong. Nagtanong siya, leader, gusto ko po magsabi, ganyan niya, kasi ganito, gawin mo ganyan. Eh, hindi pa naman tapos siya. Patapusin mo muna. Magsalita muna siya. Ganun ang leader, nakikinig muna. Kaya nga dalawaan tayo nga natin. Kasi mas double time tayo makinig kaysa magsasalita. Pasalitain mo muna siya. And then, assist mo. Saan siya saan nagka-problema? Ano ang pinagmulan? Ano ang punot dulo? Makuha mo yung ugat. Nandiyan ka pa ba? Makuha mo yung ugat, hindi lang yung dahon ng napitas mo. Kunti lang yung napitas mo. Umalis nga yan. May kunti lang natanggal, pero hindi yung ugat yung natanggal na problema niya. Dapat malaman mo, ano ba ang pinakaugat nito? So talagang sisisirin mo yon. Talagang aalamin mo yon. Kasi pag nakuha mo yung ugat ng kanyang problema, pag nabunot mo yan, naku, sigurado ako, igagalang ka niya. Mamahalin ka niya bilang leader niya. Bakit? Kasi nalaman mo. Bakit nalaman mo? Kasi inanalyze mo. Nakinig ka muna. Amen? At kapag nalaman mo ng kanyang problema, doon ka na magsimula. Itayo, i-develop ang kanyang karakter, ang kanyang buhay for God's glory. Okay ba yun? So, ako po'y bilang isang leader din. Ako po'y much more time sa counseling. Ito pong aking studio ngayon. Ito po yung aking opisina. Maliit na opisina. So, dito ko po dinadala sa kapatiran or sometimes dito sa loob ng church, nagkakaroon kami ng counseling. Minsan sa counseling, hindi ka na mag-aantay na patawagin kanila bilang isang leader. Minsan kasi yung mga grupo, hindi yan nagsasabi ng totoo. Pag tinanong mo yan, kamusta ka? Ang sagot niyan palagi, okay naman. May pangiti-ngiti pa yan. May pakindat-kindat pa yan. Pero pag lagi mo tinatanong yan, aamin din yan. Umaamin din yan. Kaya dapat makulit kang magtanong. Kasi may mga mapalatago. May mga palatago na yan. Yun yung mga, yung mga nakakubli sa kanilang sarili. Yan yung mga lahi pa ni Eva at ni Adan. na nagtatago sa kagubatan. So ganyan sila. Di ba? Kaya mahalaga nagtatanong ka. Kasi pag tinatanong mo sila, kinakausap mo sila, natututo sila doon. Nag-aamin sila. Nagsasabi sila sa loobin nila. Kasi pag hindi sila nag-aamin na sa loobin nila, naku, napakahirap yan turuan. May sariling mundo yan na ginagalawan. Sa church, may nakikidaigdig siya sa church, pero pag uwi niya ng bahay, may sarili naman siyang mundo. Hindi yan mag-grow. Kaya aalamin mo siya. Tapos kapag nalaman mo na, doon mo banatan, i-develop mo, i-train mo siya. Kung saan siya mahina, doon mo siya pupukusan. Diba sa school, kung saan ka bagsak na grade, doon ka dapat mag-focus. Huwag mong pukusan yung strength niya. Strength niya na yun. I-maintain mo na lang. Ang kailangan mong pukusan, yung weaknesses niya. Doon mo siya tulungan. Again, tulungan mo siya. Huwag mo siyang pagtulong-tulungan. Kasi minsan nangyayari sa leaders, nalaman nila weaknesses niya, pinagtulong-tulungan na. Chinismis na, minarites na, inisyo na. Hindi ganon.
Kaya bilang leader, dapat tinutulungan, hindi tinutulong-tulungan. Ha? So, nawa, naiintindihan mo tong sinasabi ko ngayon. So, a builder, not a destroyer. Number 4, an influencer. Anong ibig sabihin ng influencer? Dapat may influensya ang isang leader. Amen? So, paano tayo magkakaroon ng influence? Yun ang tanong natin. Minsan, marahil naisip mo, paano ba ako magkakaroon ng influence sa maraming tao? Naisip mo na rin ba yung tanong na yun? Paano ako magkaka-influence? Ang isang ina-example ko dito, ang asin. Even the Bible use the word salt. Diba? Sabi ng Bible, kayo'y asin na sa libutan. Diba? So, even ang Biblia, itinuring tayo mga alagad niya bilang asin na sa libutan. Bakit ba asin ang ginamit ng Panginoon? At bakit ba asin ang isang halimbawa sa pag-influence? Kasi ang asin, pag nilagay mo siya sa tubig, hindi tatabang ang asin, kundi aalat ang tubig. Nagtimpla ka ng kape, nilagyan mo ng asukal, pero pag nilagyan mo yan ng asin, malalasahan mo pa rin ang asin kahit matamis yan. So, saan mo man idala ang asin, mananatiling may lasa ang asin. Makukuha mo pa rin yung lasa ng asin. At minsan, mas higit siyang nag-i-influence siya doon sa pinaglagyan mo sa kanya. So, tayo ding mga leader, influencer din tayo. Dapat maging katulad din tayo ng asin. Ngayon, bakit kinakailangan tayo maging katulad ng asin? Kasi ang asin consistent. Kung ano siya, yun lang yun. Hindi siya nagbabago. Ang asin, hindi siya mamaya asukal na. O tingnan mo yung tubig. Kung bakit hindi tayo tinuring na tubig. Kasi ang tubig, changeable siya. Pag ang tubig ay nasa bukal, malinaw. Pag nalagyan ng kape, lumalabo. O, changeable ang tubig. Nag-iiba din lasa niya. Minsan matabang, mapait, mapakla, matamis. So, pabago-bago ang lasa niya. Ang asin, hindi nagbabago ang lasa. Saan mo man siya idala, yun pa rin ang lasa niya. So, kung gusto mo maging influencer ka, you need to maintain. Okay? Mag-maintain ka sa kung anong mayroon sa grupo mo o sa goal o doon sa ina-achieve ninyo. Kailangan mo yan i-maintain. Hindi pa bago-bago. Hindi isang araw may bago ka namang set of goal. Susunod na araw may isa ka namang set of goal. Susunod na may iba ka namang goal. Hindi. Kinakailangan mo i-maintain. Especially if you have the vision in the church. May vision goal kayo sa church. Dapat maintain mo lang yun. Hindi ka nag-a-adapt ng iba. Kung maganda din naman, nakikinig tayo sa iba. Pero mas maganda, yung set of goal mo, nakafocus ka doon sa binibisyon nyo, sa ginugol ninyo. Doon ka dapat nakafocus. Hindi ka nagbabago-bago ng goal. Hindi ka nagbabago-bago ng vision. Kasi pag nagbabago-bago ka ng vision, magiging ambition ulit yun. So dapat isa lang ang goal mo. Kung ito ang pinupuntok mo, kung ito ang ginugusto mo, kung ito yung tinatawid mo, doon ka lang mag-focus. And someday, makikita mo, you will become a great influencer. Tignan mo yung mga influencer na mga vlogger sa Facebook. Di ba? Kung anong ginagawa nilang content, kung anong ginagawa nila, maintain nila yun. Kung anong identity nila, maintain nila yung identity. Kahit pinagtatawanan sila, kahit tingin sa kanila minsan, parang ang pangit, pero maintain nila yun. Minsan nga, ginagamit nila yung kanilang mga flaws. Di ba? Ginagamit nila yung kanilang mukha, yung kanilang identity, para lang makagain sila ng maraming followers and likers ng kanilang page o ng media. So, anong ibig ko sabihin dito? Maintain nila yon. So, ang gusto din natin dito sa leadership, i-maintain mo din kung anong mayroon ka. Yun din ang kailangan mong fokusan. Hindi ka hanap ng iba. Hindi, i-maintain mo yan. And sooner or later, yung mayroon ka, may influensya mo lang. Di ba? Lahat ng maintain. Amen? Kailangan ito magawa. Kailangan ito ma-develop. Dapat protektahan mo ang grupo mo. Na wala sa grupo mo na magkakaroon ng suliranin o problema. Dapat ang grupo mo ay nasa pag-iingat mo sa tulong ng Diyos. Okay? So, number 6, ang isang leader ay persevere. Pag sinabi nating persevere, consistent. Nagkakaroon ng problema, naglalaho ang mga grupo dahil sa kawalan ng pagpapatuloy. Inconsistent ang marami. So kapatid, tandaan mo ano man ang mangyari sa grupo mo, be consistent. Minsan may magre-react man dyan dahil ayaw nila ng pinapagawa mo. Pero sa tingin mo, yun naman ang gusto ng Diyos at yun ang vision ninyo, ang mission ninyo. Maging consistent ka lang. Okay? Kinakailangan tuloy-tuloy. Ano mang programa na pinagawa mo, tuloy-tuloy.
ina-assist mo yon. Ngayon, alam mo, isang taon na, wala pa rin epekto doon sa programa na pinapagawa mo. Then, assist. Kailangan mo i-assist. May problema ba ako o talagang hindi effective? And then, jump to another conclusion or jump to another solution. Basta ang mahalaga ito, tuloy-tuloy. Hindi, nakita mo lang ngayon, hindi epektibo, inalis mo na kaagad. Hindi, malay mo, nasa under process pa lang yan. So, ang mahalaga, tuloy-tuloy ka sa pinapagawa mo. Ano man ang sinet mo na goal, ano man ang gusto mong mangyari, kailangan ituloy-tuloy mo yun for God's glory. Okay? So, a leader must be, kanina pinag-usapan natin ang karakter ng leader. Ngayon naman, a leader must be, ano daw dapat ang leader? Believer. Pag leader ka, dapat believer ka. Anong ibig sabihin ng believer? Ikaw muna ang naniniwala. Ang hirap naman kung ang grupo mo na nililid mo, ikaw mismo hindi ka naniniwala sa gusto nyong marating. Diba? Hindi aasenso ang grupo nyo. Hindi lalago ang grupo nyo. Hindi tatatag ang grupo nyo. Bakit? Ikaw mismo na leader, hindi ka naniniwala. Dapat naniniwala ka. Naniniwala ka na lalago kayo. Naniniwala ka na nasusulong kayo. Naniniwala ka na madedevelop sila. Naniniwala ka na maaayos sila. Dapat believer ka muna. Paigtingin mo ang paniniwala mo. Number 1 yun. Amen? Kasi tandaan mo, tayo lang ang gumagawa. Ang Diyos ang nagpapalago. Ang Diyos ang nagpapatubo. Tayo gumagawa lang tayo, naglilingkod lang tayo. Pero may Diyos na gumagawa ng lahat ng ito. Ikaw ang naniniwala. Saan mo ito pinaniwalaan? Sa magagawa ng Diyos sa buhay ninyo. Paniniwalaan mo yun. Kailangan yun. Amen? So, bakit kailangan ito? Kasi number 1 na pumipigil ng mabuting leaders is yung doubt. Yung doubt mo sa sarili mo. Yung doubt mo sa ginagawa ninyo. Pag doubting ka sa ginagawa nyo, pag doubting ka sa sarili mo, hindi ka magiging good leader. Nakuha mo? Hindi ka magiging good leader. Lagi kayo pahinto-into. Minsan, okay, minsan hindi. Bakit? Hindi ka naniniwala una. Ikaw muna dapat ang naniniwala. Naglalago ang grupo, maayos ang grupo, at alam mo na ito'y may lalapit mo sa Panginoon. Number 2, ang isa daw leader ay history maker. Maganda ito. Bilang isang leader, dapat history maker ka. Na at the end of the day, ng buhay mo, kinuha ka na ni Lord, kung sakali man kinuha tayo ng Panginoon, ay may iniwang kang legacy o history dito sa grupo mo. Na kapag inalala nila ang pangalan mo, inalala nila yung ginawa mo, magpapasalamat sila sa Diyos at magpupuri sila sa Diyos dahil may ginawa ka sa buhay nila. Dahil mayroong naiambag ka sa buhay nila at ginamit ka ng Diyos para sa kanila. Napakaganda na nasasabihin ng grupo mo, naalala ko yung leader namin, siya ang dahilan kung bakit ako'y lumakas, kung bakit ako tumatag, kung bakit ako na-develop, kung bakit ako ginamit ng Diyos. Kasi may leader kami noon na ginamit ng Panginoon. So diba ang ganda? History maker yun. Nag-iwan ka ng history. Sa Bible, ang mga alagad ng Panginoon, until now, nagsasalita ang kanilang ginawa. Di ba sabi ng Panginoon kay Marta, Marta, labis ka na ligaling. Ang ginagawa ni Mary, saan man ipangaral ang mabuting balita, ay mababanggit ang kanyang pangalan. Naintindihan ba natin? So bakit? Dahil doon sa devotion nila kay Lord, dahil sa ginawa nila sa Panginoon, dahil sa paglilingkod nila sa Panginoon. So, ganun din sa atin. Bilang isang leader, dapat i-maintain natin kung ano tayo kay Lord at kung anong klase tayo tinawag ng ating Panginoon para sa kanyang kapurihan ng pangalan. And hayaan natin na magkwento ang buhay natin sa maraming tao. Hindi story maker. Okay? History maker, not an story maker. Anong pagkakaiba ng history sa story maker? Ang sabi ko kayo na, ang history, yung buhay mo nagkaroon ng impact sa kanila. Pinag-uusapan until now. Pero yung story maker, ang naalala nila yung mensahe mo. Na si paano yung patawa yun, magaling siya mag-entertain, magaling siya mag-entertainment, yun lang naalala sa'yo. Naalala yung mga kwento-kwento mo, yung mga sense of humor mo, yun lang naalala. Pero yung impact sa buhay nila, walang nangyari. So bilang isang leader, dapat history maker ka, nagkaroon ng impact ang buhay mo sa iba. Okay? And number 3, rest taker. Dapat rest taker tayo. Anong ibig sabihin ng rest taker? Handa kang sumulong sa panganib. Okay? Na kapag ang grupo mo ay naaalanganin, kapag ang grupo ay nalalagay sa peligro, dapat number 1 ka doon ng leader. Ikaw muna. Di ba? Ikaw muna. Ikaw muna ang makiki-wrestling. Ikaw muna ang makikipagbuno sa problema, sa grupo. Hindi pagdating ng problema, iiwan mo yung grupo mo.
Hindi pagdating ng problema, ibibigay mo sa iba yung grupo, ay yung problema na yun. O isisisi mo sa iba ang problema na yun. Hindi. Bilang isang leader, risk taker ka dapat. Ay kung ako naman tatanungin mo, naranasan ko na ba magkaroon ng risk sa buhay ko? Naranasan ko na. How many times naranasan ko na? Napapagbantaan, naranasan ko na rin ng mga pang-uusig, na matitindi. Naranasan ko na yon. Pero handa akong isulong ang buhay ko. Bakit? Kasi ganun ang leader eh. Di ba? Sabi ng Panginoon, ang isang mabuting pinuno o kaibigan ay nag-aalay ng kanyang buhay. Kung mabuti kang pinuno, kaya mong ibigay ang buhay mo. Pero kung ikaw ay life preserver, hindi ka risk taker, nako, sasabihin ko sa'yo, konting problema lang, iiwan mo yung grupo mo. Konting problema lang, gi-give up ka na. So dapat marunong tayo mag-risk, mag-take ng risk sa buhay po natin. Nang sa gayon, ang ating mga inaalagaan, kampante sila, panatag sila, na mayroon silang leader na kaya silang ipaglaban. Na mayroon silang leader na kaya silang protektahan. Na mayroon silang leader na hindi sila iiwan. Nakuha niyo po? So, paano natin ito ginawa dito sa church natin? During pandemic, sinamahan natin sila na magkaroon ng problema dito, nagkaroon ng connection, yung tracing. Mayroon dito. Sumama tayo sa kanila. Nakiisa tayo dito sa kanila. Na may problema ito, nakikiisa tayo sa problema nila. Nakikisempatya tayo. Ganun ang leader. Hindi iniiwasan, hindi tinatakasan, hindi nilalayuan. Dapat marunong ka mag-take ng risk bilang leader. At yun ang number 1 na karakter ng leader. Marunong siyang magprotekta ng kanyang grupo. Handa niyang ibigay ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang grupo. Di ba sabi ng Panginoon, nagpapahalaga ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito? Subalit ang nag-aalay ng kanyang buhay, amen, ay siyang magbubunga, magiging mabuti. Kaya number 1 na criteria yun, handa mong ibigay ang buhay mo. Pero hindi mo kayang ibigay ang buhay mo as a leader kung hindi mo ginawa ang pinagawa ni Pablo. Ano sabi ni Apostol Pablo? I have been crucified with Christ. I am now not longer live by myself, but Christ lives in me. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. Hindi na siya nabubuhay sa kanya sarili, kundi si Jesus Christ ang nabubuhay sa kanya. Kaya kaya niya nang ibigay ang kanyang buhay sa mga tao na kanyang inaralan, mga tao na kanyang inalagaan. Handa niyang ibigay ang kanyang buhay. Bakit, kapatid? Dahil ang kanyang buhay binigay niya na sa Diyos. Pag-aari na ng Diyos ang buhay niya. Kaya kahit anong gawin sa kanya, kahit tinahamak siya, pinapalo siya, kinukulong siya, at kahit pakalat ka din siya sa kamay, okay rin yung kay Pablo. Bakit? Hindi niya na pag-aari ang buhay niya. Bilang leader, kung leader ka kapatid, ibigay mo sa Diyos ang buhay mo. Hanggang mo binibigay ang buhay mo sa Diyos, hindi ka magtatagumpay bilang isang leader. Lagi mong iingatan ang sarili mo, lalo ng pangalan mo. Takot kang mabasa ang pangalan mo, takot kang magka-issue ang pangalan mo. Nako, hindi ka tatagal sa leadership. Sa leadership, kailangan talagang babasahin ang pangalan mo. Dadaan ka sa proseso, talagang lahat mangyayari sa'yo. Pero pinakamaganda naman itong reward kapag napakita mo naman ang katapatan mo sa paglilingkod sa kabila ng mga pagsubok. Hallelujah! Ang iyong grupo na sinasamahan, talagang mamahalin ka nila. At hindi lang nila mamahalin, ang Diyos, pagpapalain ka ng Panginoon. So number 1 yun, risk taker tayo. Okay? Risk taker tayo. Kaya kung mayroon ka mga kapatid, na mayroon kang grupo, na may mga pinagdadaanan, so maging kasama ka nila. Okay? So kung may sakit man dyan ng TB, nakakahawa, ay hindi ko yung iiwas. Sasama ka kung pinapatawag ka bilang leader nila. Kailangan mong gawin. Kailangan mo ipag-pray. Amen? Siyempre, mahalaga din pag-iingat. Pero mahalaga din na makita nila nandiyan ka para sa kanila. Amen po ba? Number 4, proof producer. Anong ibig sabihin ng proof producer? Dapat lumilika ka, gumagawa ka ng pruweba na ikaw ay talagang naglilid sa kanila ng tama. Nililid mo sila ng maayos. Nililid mo sila ng mabuti. Nakikita yun sa iyo. May pruweba. Napuproduce mo. Yung sinasabi mo, mayroong nakikita. Hindi ka sabi na wala naman nakikita. Amen? Dapat may nakikita. Pag sinabi mo, nagagamitin tayo ng Diyos sa ganitong bagay, dapat na napuproduce mo yung pruweba. Amen? Kasi pag hindi napuproduce yung pruweba sa mga sinasabi mo, magiging hearsay ang lahat. Magiging kwento lang ang lahat. Dapat napuproduce ang proof. Pag sinabi mo, ang Diyos nagre-revive, ang Diyos nagpapagaling, ang Diyos ay nagpapalakas, itong grupong ito ay sasama ng Diyos, dapat na yung proof na yun nagagawa mo. Dapat napapakita mo may pruweba. Napuproduce mo yun. Amen? So, sunod, world changer. Marahil mabigat-bigat ito sa atin. World na yun pinag-usapan. Kanina, history maker, medyo general na rin. Ngayon ay world changer na. Anong ibig sabihin ng world changer? Alam mo, pag sinabi mo world changer, hindi mo na kailangan sakupin buong mundo para mabago mo ang mundo.
Kasi lahat ng tao may mundo. May mundo ang mga drug addict, may mundo ang mga may bisyo, may mundo ang mga businessman, may mundo ang mga gambler. Diba? May mga mundo yan. So, ang kailangan mo ay pasukin ang mundo nila. At kapag pinasok mo ang mundo nila, ang target mo ay baguhin ang mundo nila. Ang mundo ng mga tao na nakapaligid sa iyo, mahalaga na bago mo ang kanilang mundo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sa pamagitan ng isang mabuting ehemplo para sa kanila. So, yun ang pagbabago ng ginagawa o binabago na ginagawa ng isang leader para sa lahat ng tao. So, yan ang isa na kailangan ng isang leader. Another one is a leader must be, number one, know the vision. Okay? Ang isang leader, siya muna ang nakakaalam ng vision. Vision ng kanilang grupo, vision ng kanilang organisasyon, at vision ng kanilang samahan. Siya muna dapat ang nakakaalam. Kaya importante, kung ikaw ay gusto maging leader, gusto mo din mag-lead, alamin mo muna ang vision ninyo. And never ever make your own vision. Kasi pag lumiwalay ka sa vision ng church, sigurado, iba ang itinatayo mo. Sarili mo ang tinatayo mo. Pero kapag ang vision mo ay anchor doon sa church na vision din, magtatagumpay ka. Dapat ikaw muna ang nakakaalam ng vision. Hindi mo lang alam o memorize ang vision. Dapat alam mo din kung paano ito gagawin. Number 2, nauunawaan mo ang vision. Understand the vision. Dapat nauunawaan mo, inuunawa mo ang vision. Hindi dahil ito sinabi ng praise ng inyong vision, tapos yun naintindihan mo lang, dumayo ka na, hindi mo inunawa. Pagdating mo sa grupo, nagkalito-lito kayo, nagkawendang-wendang kayo, nagkaroon ng 10 grupo sa loob ng church, tapos dahil ikaw di mo naintindihan yung vision, nag-iba man yung direksyon ng grupo mo. Eh, kung 10 yan, ikaw yung pang-10, yung siya papuntang kanluran, ikaw naman papuntang Hilaga. Bakit? Hindi mo alam ang vision eh. Hindi mo inuunawa ang vision. Mahalaga, ikaw muna alam mo ang vision at inuunawa mo ang vision. Okay? So number 3, live with the vision. Number 3, bilang isang leader, mamuhay sa vision. Kaya nga sabi ko minsan, dapat ang vision, bisyo mo na. Ito ang magandang bisyo. Amen? Vision. Bisyo mo na ang vision ninyo. Ibig sabihin, yun ang hinahanap mo, yun ang ginagawa mo, yun ang ginagalawan mo, yun ang ipinapabuhay mo. Di ba sa mga nagbibisyo, katulad ng mga bisyon sa alak o sa sugal o sa paninigarilyo, pag hindi sila nakasigarilyo, hindi sila nakainom ng alak o hindi sila nakasugal, may nangyayari sa katawan nila. Di ba? Katulad ng manginginom, pag hindi daw sila nakakainom, nangangatog yung katawan nila, nanginginig yung katawan nila, pero pag nakainom na sila ng alak, naaalis, gano'n nagsisigarilyo, naglalaway ang kanilang labi pag hindi sila nakakasigarilyo. Bakit? Bisyo nila yon. Sa vision, gano'n din, dapat maging bisyo mo. Anong ibig sabihin nito? Na kapag hindi mo nagagawa yung vision ninyo, mayroong epekto sa buhay mo. At hinahanap mo yon, ginugusto mo yon, ninanais mo yon. Yun ang maganda. Bakit? Ipinapamuhay mo na. Lifestyle mo na ang vision. Tandaan nyo sa bawat churches na may mga vision na naka-anchor sa vision ni Lord, dapat lifestyle na natin to. Kasi pag hindi nyo lifestyle ang vision, pag uwi nyo ng bahay, hindi na kayo nakilala na part pa kayo ng church. Tandaan nyo, ang church hindi yun nasa loob. Lagi kitong inuulit, ang church yun nasa labas. Be a church outside, not only an inside. Dapat maging church ka sa outside, sa family mo, sa friends mo, sa classmate mo, sa trabaho mo. Dapat church ka. Living church ka. Dahil ikaw ang ecclesia. Ikaw ang ecclesia o sa Greek word ecclesia. Ikaw ang tinawag ng Diyos. Ikaw ang hiniwalay ng Diyos sa libutan. Dapat nabubuhay ka pa rin doon. Pero paano mo ito may papamuhay? Kapag ipinapamuhay po natin ang vision. Amen? Kapag ipinapamuhay natin ang vision. Number 4, transmit the vision. Ulitin ko ulit. Number 1, know the vision. Number 2, understand the vision. Number 3, live with the vision. And number 4, transmit the vision. Anong ibig sabihin na transmit the vision? Ipinapasa mo sa iba. Ay binibigay mo rin sa iba. Marunong ka mag-transmit. Di ba? Kung alam mo yung share it, di ba? May apps ka ba na share it? Kapag mag-share it ka, kapag sinend mo ay picture, pag sinare mo ito, blinutot mo ito, paglabas niya doon sa kabilang device, ang lalabas kung ano ang shinare mo. Right? Yun din ang lalabas. Mahirap naman kung ang sinend mo sa kanya ay picture, lumabas sa kanya video. Wala pang ganong apps.
Oo. So, ganun din sa pag-transmit ng vision. Kung ano ang sinend mo, dapat yun din ang kalalabasan ng sinendan mo. Hindi nagbabago ang vision. Kaya nga sabi ko, do not contaminate the vision. Do not corrupt the vision. The vision must be consistent. Kung ano kung anong tinanggap mo, yun din ang tatanggapin ng tinuturuan mo. So dapat habang sinasalin ito, mananatili lang siya kung ano ang original na vision. Okay ba yun? Para isa ang kilos nyo, isa ang DNA nyo, isa ang ginagawa ninyo. Dito po sa atin sa Great Awakening Church, ito po yung tinuturo sa amin. Mahalaga ang duplication, yung DNA. Especially sa aming mga pastors, na saan man kami pumunta, saan man kayo magtungo, saan man kayo mag-preach, makikita sa amin yung DNA ng Great Awakening. Yung pamamaraan, kilos, pananalita, dapat nakikita sa amin. Wala kaming imbentong sarili namin ginagawa. Kung anong pinapagawa ng nakakataas sa amin, yun din ang ginagawa sa mga local na churches. Kaya saan ba kayo magpunta, hindi na naninibago yung tao. Kasi nakakalungkot dahil iba-iba ang vision, iba-iba ang ginagawa, hindi natatransmit yung vision. Yung kahit isang pangalan lang sila ng church, pero pag umikot yung mga pastor, nagkakaroon ng comparison. O mga leaders, nagkakaroon ng comparison sa mga leaders, sa mga pastor. Bakit? Kasi hindi pare-parehas ng DNA. Pero pag pare-parehas lang kayo ng DNA, walang comparison na mangyayari. Bakit? Iisa lang ang sinasabi nyo, iisa lang ang pamamaraan nyo, isang kilos nyo, isang gawain nyo. Bakit? Isang DNA lang kayo. Nakaangkla lang kayo sa vision. Bakit? Dahil na-transmit ng tama. Kuha nyo po mga kapatid. So, yun po ang gusto natin ngayon maituro sa inyo. So hopefully, itong ating pinag-usapan ngayon ay nakatulong po sa inyo ngayong hapon. So kung ito po ang gagawin po natin, kung ito po ang i-apply natin sa church at ito'y makadagdag sa inyo ng kaalaman para po mas lalo pa pong mapalawak at papalawig ang inyong pagiging leader, so pagpalain po kayo ng Panginoon. At kung mayroon naman po kayo mga leaders na kakilala at mga pastors na kailangan din po nila ito, pwede nyo pong isend ang page na ito, isend ang itong ating pinag-usapan ngayon, ang live na ito, pwede nyo pong isend sa kanila. So wag po kayo mahiya, wag po kayo matakot na isend po sa kanila kasi kailangan din nila ito. So kung may concern ka sa paglago ng gawain ng ating Panginoon, pwede mong i-share itong ating pinag-uusapan ngayon. So hanggang doon lang po tayo. Maraming salamat sa inyo mga kapatid at ako'y nabibless sa buhay ninyo. Salamat sa mga nag-join. Salamat sa mga kapatid natin na nakiisa. Salamat kay Sir Joe Giba, kay Sir Almira Deito, kay Tricia Tolentino, kay Sir Joy Ansos at kay Sir Eden Chavez. Maraming salamat. At kung mayroon pa din manonood, ginigreet ko po kayo at maraming salamat sa inyo. God bless you po at mahal na mahal po namin kayo at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Nawa po, patuloy pa po tayo magsama-sama para po sa pagpapalawak ng gawain ng ating Panginoon. So maraming salamat. Bago siguro natin lisanin ang ating pag-usapan ngayon, sumandali muna po tayo manalangin. Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Salamat po Lord sa buhay ng mga kapatid na nakiisa ng gawain, nakiisa Panginoon ng programang ito, ng online service na ito, Lord God, online session na ito, Lord God. I pray, Father God, na continue i-bless ang bawat ministry na kanilang ginagalawan. I-bless mo, Lord God, ang bawat isa, Panginoon, na nakinig at makikinig pa, Panginoon, ng gawain ito, Diyos. Lord, naway maging kasangkapan ito sa pagpapalawig at pagpapalago ng gawain mo, Panginoon, dito sa lupa. Maraming salamat sa iyo, Diyos, at tinatalaga namin ang lahat sa iyong mga kamay, ang lahat ng bagay binibigay namin sa iyo. Purihin ka, sambahin ka, takalay ka, sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. Kayo po ay nakikinig sa programa ng The Great Awakening Worldwide Church Media Production para sa mahalagang impormasyon at aral na makakatulong sa paglago ng ministeryo ng Panginoon at magbigay ng kaalaman tungo sa malagong buhay. You're enough.
easy. You keep repeating promises